Iginiit ng Malacanang na walang personalan sa hindi pagpapadalo kina Vice President Robredo at CHED Chairman Patricia Licuanan sa cabinet meetings. Wala rin daw itong kinalaman sa pagdalo ni Robredo sa Black Friday protest laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mahalaga raw na nagkakaisang gabinete sa mga pulisya ng gobyerno. Live mula sa Malacanang, may report si Rida Reyes. Rida. Yes, Jessica, mabigat daw sa loob na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Leni Robredo bilang HUD-C chairperson. Pero mensahe niya sa mga natitira pang mga miyembro ng kanyang gabinete, mag-resign na lamang kung sa tingin nila ay hindi rin naman makakatalima sa mga polisiya ng administrasyon. Mismong si Pangulong Duterte ang nanguna sa pagpapailaw ng Christmas tree sa loob ng Malacanang kanina. Pero sa kanyang talumpati, walang binanggit ang Pangulo tungkol sa ginawang pagbibitiw ni VP Leni Robredo bilang chairperson ng HUD-C. Pero sa panayam ng Presidential Spokesperson Ernesto Abella, iginiit niya na walang personalan ang pagbabawal kay Robredo at CHED Chairperson Patricia Licuanan sa pagdalo sa cabinet meetings simula ngayong araw. Ikinalungkot daw ni Pangulong Duterte ang pagbibitiw ni VP Robredo bilang HUD-C chairperson. Pero bilang bahagi raw ng official family ng Pangulo, mahalagang nagkakaisa ang gabinete sa mga polisiyang ipatutupad ng administrasyon. Itinanggi rin ni Abella na may kinalaman ito sa pagdalo ni Robredo sa November 25 Black Friday rally kontra sa ginawang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ikinwento rin ni Abella na sa kabila ng issue tungkol sa pagbibitiw ni Robredo sa gabinete, nagpatuloy ang aniyay upbeat na pulong kung saan maraming programa at administrative policies ang tinalakay. Sa talumpati naman ni Duterte kanina, sinagot din ng Pangulo ang mga kritisismong ibinabato sa kanya nang iutos ang pag-reinstate sa pwesto kay Superintendent Marvin Marcos sa gitna ng pagkakadawit nito sa iligal na droga. Giit ng Pangulo, bahagi raw ito ng investigative job na kanyang ginagawa kay Marcos. Kung tutuusin nga raw, bilang punong ehekutibo, may kapangyarihan ng isang Pangulo na magpatupad ng anumang kautusan basta't alam niyang ito ay may purpose o dahilan. At pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Duterte at ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. It is also essential that while we have our difference, you may have your own personal opinion about certain things, but in policy, it is important that we are united. However, if a cabinet member has a personal issue, he may hold it privately, but you know, if he retains his cabinet membership, he agrees to a consensual to act in consensus with the others. Kung hindi naman, then he or she is free to resign to do that. However, sabi ni President, mabigat ang loob niya. As President, I do not have to give you the rationale or the reason why I ordered your reinstatement right away. It was not reinstatement. That was before. Actually, it was hold mo yung order mo. Kasi I have a purpose there. Huwag ka na magtanong kung ano. 9, 8... Jessica, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang cabinet meeting na isinasagawa sa loob ng Malacanang kung saan ilang mga mahalagang paksapa at programa ng administrasyon ang tinatalakay hanggang sa mga oras na ito. Samantala, sa pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang HUD-C chairperson, kinumpirma ni PCO Secretary Martin Andanar na si Cabinet Secretary June Evasco na ang papalit bilang bagong HUD-C chairperson. Jessica. Rida, I think gustong malaman ni Vice President Robredo, nabanggit niya sa kanyang press conference kanina, no, na kung naka-agenda ba yung HUD-C o yung housing. Kasi I think yun yung isa sa ipinanghihinayang niya na this is such an important cabinet meeting yung today kasi naka-line up yata yung napag-usapan yung problema sa housing. So, would you know kung naka-agenda dito sa cabinet meeting na ito yon?
Ang tungkol doon sa mga detalye ng mga pinag-usapan kaninang hapon at hanggang sa mga oras na ito, kung may kinalaman sa HUD-C, so far ang mention sa atin wala raw pa sa mga napag-uusapan yung tungkol sa HUD-C. So ngayon nagpapatuloy pa rin, baka makasama yan. Pero alam mo Jessica, maidagdag ko na rin kanina kasi hindi natin naiwasan na itanong mismo kay Secretary Abella. Gusto sana natin kay Pangulong Duterte mismo. Gusto nating itanong na totoo ba yung sinasabi ni VP Leni Robredo na dahil daw hindi siya, paano naman daw niya magagawa yung kanyang tungkulin bilang HUD-C chairperson kung hindi nga siya pinapa-attend doon sa mga cabinet meeting. Ang sagot ni Secretary Abella dyan, posible pa rin naman daw na kahit daw siya ay hindi makadalo sa meeting, ay kaya-kaya daw ng kanyang kapangyarihan bilang chairperson ng HUD-C para iputupad yung mga programa sa ilalim ng ahensya. Jessica. So parang sinasabi nila na kung hindi nag-resign si Vice President Robredo, sa kanya pa rin yung HUD-C kahit hindi na siya pinapa-attend ng meeting, ng cabinet meeting. Ganun ba yun, Rida? Yes, Jessica. Yan ang nilinaw mismo ni Secretary Abella. Sabi niya, sa totoo lang naman, it was not the President who eased out itong si VP Leni. He did not want her out. It was Leni Robredo's move to be out of the cabinet. Kaya nga wini-welcome pa nga niya kasi 'di ba ever since naman daw merong nasa rainbow cabinet itong si Leni Robredo coming from different sides, different parties at nirerespeto raw yan ng Pangulo. So hindi raw Pangulo ang nagpaalis kay Leni. In fact, kung hindi raw nag-resign itong sila ni Robredo, ay welcome pa rin daw siya bilang HUD-C chairman. Yun nga lang, ang sinasabi ni Secretary Abella ay merong mga bagay na hindi talaga nagkakatugma, hence yung irreconcilable differences na dapat daw hindi na raw ine-ere pa in public at dapat daw ay nagkakaroon na lamang ng unison pagdating sa mga administrative policies ng pamahalaan. So Jessica. mukhang ang pagkadisgusto lang ng Malacanang kay Vice President Robredo yung ayaw lang ng Malacanang o ng mga opisyal dyan na gawin ni Vice President Robredo ay yung mag-attend ng cabinet meeting. They did not say that they also wanted her out as HUD-C chairman. Yes, Jessica, yan ang sinasabi ni Secretary Abella that as far as they are concerned, yun lamang ceased order sa kanya to not attend the cabinet meetings. Yun lang naman daw yung naging kapasyahan ng Pangulo starting today. But yung pagbibitiw bilang HUD-C chairperson was never really expected of her. Kaya sabi nila, nirerespeto daw nila yung desisyon ni Robredo para umalis sa kanyang posisyon bilang isang chairperson ng HUD-C, pero ginagalang pa rin niya siya bilang tao, bilang opisyal ng gobyerno. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.